Isang mayamang lalaki ang nagdiwang ng kanyang kaarawan at inanyayahan ang lahat ng kanyang kaibigan, pati na ang matalik niyang kaibigan noong sila'y mahirap pa. Sa gitna ng kasiyahan, nawala ang kanyang mahalagang singsing at ang hinala ay napunta sa kanyang kaibigang mahirap. Pero ang katotohanan sa likod ng lahat ay mas masakit at mas makapangyarihan kaysa sa kahit anong alahas. May isang mayamang lalaki na nagdiwang ng kanyang kaarawan, naghanda siya ng engranding party, maliwanag ang mga ilaw, mamahaling pagkain, at punang mayayamang bisita. Inimbitahan niya ang lahat ng kanyang kaibigan, karamihan ay mayayaman tulad niya, pero may isa siyang inanyayahan na hindi gaya ng iba, isang kaibigan mula pa noong sila'y nasa paaralan, isang matalik na kaibigan. Na ngayoy mahirap na. Pero ang sabi niya, kaibigan ko pa rin siya. Isasama ko siya. Dumating ang kaibigan, dala lang ay isang munting regalo at isang mainit na ngiti, hindi marangya pero bukal sa puso. Habang masaya ang lahat at tapos na ang kainan, biglang napansin ng mayaman, nawawala ang singsing ko. Maluwag ito kanina. Baka nahulog. Nag-alala siya. Mamahalin ang singsing at agad siyang nagpahanap, lahat ay naghanap sa ilalim ng mesa, sa likod ng upuan, pero wala. Maya-maya may nagsalita, baka may kumuha. Para mawala ang duda, mas mabuting halughugin ang bulsa nating lahat. Sumang-ayon ang ilan na, para malinaw. Wala kaming tinatago. Nag-alinlangan ang mayaman, hindi ko pinagdududahan ang kahit sino sa inyo. Pero isa-isa, nagsabing, sige, pwede mo akong i-check. Lahat pumayag, maliban sa isa, ang mahirap na kaibigan. Tahimik niyang sinabi, hindi. Hindi ako papayag. Kung tunay tayong magkaibigan, bakit mo ako paghihinalaan? Nasaan ang tiwala? Tahimik ang lahat, nagtinginan, nagbulungan. Bakit siya lang ang ayaw? Baka nga siya ang kumuha. Ganyan talaga minsan ang mahihirap, di makatiis sa yaman. Nakatayo lang ang kaibigan, tahimik at halatang nasaktan. Natapos ang party, umalis ang mga bisita. Pagbalik ng mayaman sa kanyang silid, tinanggal niya ang kanyang blazer. Habang isinasabit sa aparador, may naramdaman siya sa bulsa. Nang kanyang kapapan, ayon. Ang nawawalang singsing, nahulog pala ito at napunta sa bulsa ng kanyang coat nang hindi niya namamalayan. Biglang bumagsak ang bigat sa kanyang puso. Dahil lang sa isang singsing. Pinagdudahan ko ang kaibigan kong totoo. Yung kaibigang kasama ko noong ako'y walang-wala. Kinabukasan, dali-daling pumunta ang mayaman sa bahay ng kanyang kaibigan, wala siyang sinabi, niyakap niya ito ng mahigpit. Patawad, kapatid. Ang sing-sing. Nasa bulsa ng coat ko lang pala. Nahihiya ako. Hinayaan kong pagtawanan ka kagabi. Di man lang kita ipinagtanggol. Ngumiti ng kaunti ang kaibigan, ayos lang. Ang mahalaga, nahanap mo. Pero may isa pang tanong ang mayaman, bakit ayaw mong magpahalughog? Alam mong wala ka namang tinago. Tahimik ang kaibigan at niyaya ito papasok sa isang kwarto. Sa maliit na kama, may batang natutulog, anak ko siya, mahina niyang sabi, matagal na siyang may sakit. Nang paalis ako kagabi, sabi niya, Papa, pupunta ka sa party. Pwede bang may dalang matamis para sa akin? Namumuo ang luha sa kanyang mata. Nang makita ko ang mesa ng mga sweets, naisip ko. Kumuha ng isa. Magiging masaya na ang anak ko. Kaya tahimik ko yung inilagay sa bulsa ko. Yun lang ang kinuha ko. Isang candy. Pero kung pinahalughog mo ako, wala kang makikitang singsing. Kundi isang ninakaw na candy. Kailangan ko sanang ipaliwanag ang lahat, ang anak kong may sakit, ang hirap namin, at ayokong gawin yon sa harap ng lahat. Tama, mahirap na ako. Pero hindi ako magnanakaw. Gusto ko lang mapasaya ang anak ko kahit sandali. Hindi makapagsalita ang mayaman, namumugto ang mata sa luha, niyakap niyang muli ang kaibigan. Halika. Dadalhin natin ang anak mo sa ospital. Ako na ang bahala. Ang tunay na yaman, hindi nasusukat sa ginto o alahas, nasa tiwala, pagkakaibigan, at tahimik na sakripisyo. Minsan, ang akala nating kasalanan ay isang simpleng gawa ng pagmamahal, at ang pinakamamahal na bagay sa mundo ay isang matamis na ngiti ng isang inang o amang handang magsakripisyo para sa anak.
Kaya, alalahanin mo, huwag hayaang sirain ng pagdududa ang matagal ng pinaghirapang tiwala dahil may mga bagay na kapag nasira, hindi na basta-bastang naibabalik. Kung naantig ka sa kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe sa ating channel, at i-turn na ang notification bell para sa mas marami pang makabuluhang kwento. I-comment mo rin sa baba kung anong aral ang tumama sa puso mo. Ibahagi mo ito sa mga kaibigan at pamilya, baka ito na ang kwento na kailangan nilang marinig ngayon. Maraming salamat sa panonood.